Chapter 8. Babe. Pahabol na tawag ni Isay. Yes, babe. Tugon dito at lumungon siya. Baka pwedeng dito muna sa kwarto natin ng mga anak natin. Sure, walang problema. Magpatulong ako sa nurse para mailipat dito ang mga crib nila. Walang pagdadalawang isip na pagsang-ayon nito. Maraming salamat, babe. Nakangiting tura ni Isay. Welcome. Tugon niya at muling bumalik at hinalikan ng kanyang labi. At maya-maya pa'y bumalik si Maricel kasama ang nurse at buhat nila ang crib ng mga bata. Dahil tulog si Isay kaya nagsenya siya sa nurse na magdahan-dahan. Napangiti naman ng nurse sabay tango niya sa doktor. 2 beses silang naglabas-pasok sa kwarto sapagkat 2 crib ang kanilang binubuhat. Annalyn, magpahinga ka na muna habang tulog pa ang mga sanggol. Tatawagan na lang kita kapag kailangan namin ng tulong mo. Utos si Maricel sa private nurse. Sige po, Doc. Thank you. Ganti nito. Dahil pagod rin na kaunti si Maricel kaya humiga rin to sa tabi ng asawa at maingat niya itong niyakap. Hanggang sa makatulog rin siya, dala na rin ng pagod. At maya-maya pinapabalikwas ng bangon si Maricel. Dahil isa sa kambal ay umiiyak at hindi niya alam kung sinong umiyak sa dalawa. Si Mardy ba o si Marzi? Babe, baka nagutom na sila. Sabi ni Isay dahil nagising na rin ito sa iyak. Baka nga, sino kayang umiiyak? Nakangiting tanong ni Maricel na tinungo ang makatabing crib. Natanto niyang si Mardy pala ang umiiyak. Nagutom palang baby ni Dada. Tanong ni Maricel sabay kuha niya sa sanggol at tinadtad niya to ng halik bago niya binigay sa ina. Babe, ipasuso mo muna si baby. Okay babe, tugon niya. Baby, wala yatang gatas na lumalabas. Ako muna para may libabas. Tugon naman nito. Natawa naman si Isay sa ginawa ng asawa dahil inunahan pa ang mga sanggol. O ayan na babe, sarap palang maging sanggol. Pagbibiro ni Maricel at ngumisi ito. Tinulungan pa niya ang sanggol para maipasok sa loob ng bunganga. Ang dede ni Isay. Kawawa naman si Baby Mardy, sobrang nagutom na pala. Isay said. Nang makatulog ang sanggol ay muli itong binalik ni Maricel sa crib. At kahit patulog si Marcy ay kinuha niya na to upang makasuso rin to. Napansin mo ba babe? Ang alin? Mas iyakin si Mardy. Tura ni Isay tinaplos ang ulo ng sanggol. Ay oo babe. Masayang dumating ang mga magulang nila at may dala tong regalo para sa mga bagong sinilang na kambal. Agad naman tong sinalubong ni Maricel sa pintuan. Good evening dad, ma'am. Masayang bati niya sabay halik. Kumusta si Isay? Tanong ng kanyang ina. Mabuti naman siya ma'am, nasa kwarto. Masigla niyang tugon. Hanggang sa nakapanik sila sa itaas sa tagad na pinuntan si Isay sa kwarto at kasalukuyan pang gising ang bagong panganak. Isay, kumusta? Tanong ng kanilang mga magulang. Mabuti naman po dad, ma'am. At tumalik siya sa mga to. Aba, ang cute ng mga apo ko. Masayang sabi ng kanilang daddy nang masilay ng 2 apo. Lumapit naman ang lola at pinagbasa ng kambal na apo habang natutulog ang mga to. Puwera usog, sabi ng lola na hinahalikan ng mga kamay nito. At maya-maya pa'y biglang umiyak ang kanilang mami. Ay okay ma'am? Pag-aalilang tanong ni Maricel at dali-daling hinaplos ang likod ng kanilang butihing ina. Oo anak, sobrang saya ko lang na nakita ko ng aking 2 apo. Naalala kita bigla nung sanggol ka pa. Madamdamin nitong tugon at tinaplos niya ang mukha ni Maricel. Hindi naman to nakatiis at niyakap niya ang kanyang mami. Masayang pinagbasa ni Isa ang mga magulang nila. Dahil sobra silang nabibili sa kanilang mga apo na kasing gwapo at ganda rin nila. May pangalan na ba kayo sa kanila Isay? Tanong ng kanilang ama. Meron na po dad. Mardy at Marcy. Sagot ni Isay. Bagay sa kanila. Tugon nito. Kamusta naman ang kalusugan mo? Tanong ng ama. Mabuti naman po dad, alagang-alaga ni Maricel. Good, that's my son. Sabi nito sa anak. Huwag ka muna magkikilos ng sa Isay para hindi ka mabinat ha. Bili ng ina. Opo ma'am, salamat. Meron namang private nurse na aming kinuha ma'am para may makakatubang kami dito kapag naka-duty ako. Or nasa university si Isay. Pahayag ni Maricel. Mabuti kung ganun. Kumusta naman ang pag-aaral mo, Melissa? Tanong ng ama. Okay naman po dad, nakapag-advance exam na ako sa aming final. Good, by next year graduate ka na rin. Opo, sobra na po akong excited dad. Ma'am, salamat po talaga sa inyo. Dahil nandyan kayo palagi para sa amin ni Maricel. He said. Masaya rin kami para sa inyo Isay.
Tugon ng ina. Salamat ma'am, sabad ni Marcel. Dahil masyado ng gabi ay nagpapahinga na sila. Good night babe, wika ni Marcel sabay halik sa labi ng asawa. Good night too babe, I love you, tugon niya rito. Samantala, sa probinsya ni Isay ay laging tulala ang kanyang ina na si Noemi. Madalas itong umiiyak dahil sa sobrang pagsisisi sa kanyang nagawa sa bunso niyang anak. Tama na sa kakaiyak mo, hindi natin masisisi si Melissa kung bakit hindi na siya umuwi. Sana lang ay nasa maayos siyang kalagayan. Pahayag ng kanyang asawa. Pero hindi ko maiwasan hindi mag-alala sa kanya. Ilang taon na rin na hindi natin siya nakikita. Wala tayong balita kung nasaan siya. Kung buhay pa ba siya. Kung okay ba ang kanyang panganganak. Siguro galit na galit siya sa atin. Sa ilang siguro galit dahil wala naman akong ginagawang masama. Ang laki ko lang na pagkakamali, hinayaan kitang saktan mo't palayasin siya. Kung tutuusin dapat sana tayo umunaw at umakay sa kanya. Umaasa na lang ako na sana isang araw ay uuwi siya dito. Madamdamin naman litanya at sabay punas ng kanyang mga luha ng kanyang ama. At si Eko naman, mula nung tinalikuran niya si Isay ay hindi na niya to nakita. Doon pa niya napagtanto na mahal niya pala to. Na hindi niya pala kaya ang mawala si Isay sa kanyang buhay. Pinagtapat na rin niya sa kanyang mga magulang na nabuntis niya to at hindi naman sila umayaw kay Isay. Ngunit ang kanilang gusto ay magpatapos muna si Eko sa kanyang pag-aaral, sa kanila to mapapayagan na pakasalan si Isay. Nag-aaral nga ng mabuti si Eko ngunit hindi nawawala ang kanyang mga bisyo. Alak, sugal at droga ay nakakabit na sa personalidad niya. Idagdag pa ang paminsan-minsan niyang paggamit ng mga babae na galing sa bar. 5 months later, pinabinyagan nila ang kambal at pili ang mga kinuha nilang ninong at ninang. Sa Cordillera nila ginanap ang binyag at may kasamang doctors at nurses si Marcel na tumalo. Ganon din si Isay, may konting kaklase ring sumama sa kanila. Hindi naman sila gumastos ng malaking handaan. Simple lang at ginanap nila ang reception sa restaurant nila Marcel. Ang bilis ng mga buwan babe. Ilang buwan na lang gagraduate na ako. Wika ni Isay habang nasa loob ng kwarto ang dalawa sapagkat napagod sila sa pag-aasikaso sa kanilang mga bisita. Yes babe at hindi lang yan, malapit na rin ang ating kasal. Tugon ni Marcel sabay halik sa kamay niya. Oo nga pala babe, masaya niyang sagot. Babe, okay lang ba sa'yo na sa civil mo na tayo magpapakasal? Simple wedding lang muna, sabi ni Marcel. Medyo lumungkot ang mukha ni Isay sa sinabi ng lalaki. Bakit naman babe? Seryoso niyang tanong sa katipan. Kasi gusto ko babe kung ikakasal naman tayo sa simbahan. Nandun ang iyong mga magulang. Gusto ko na buo ang iyong pamilya. Gusto ko magiging saksi sila sa pagharap natin sa Diyos. Paliwanag ni Marcel. Nagiging emosyonal naman si Isay sa sinabi nito at hindi niya mapigil ang mapaluha sa sobrang sayang nararamdaman. Bakit babe? Ayaw mo ba ng ganun? Tanong nito. Gustong gusto at masaya akong sobra. Thank you babe. I love you. At madamdaming tugon ni Isay at nanghingislap ang mga mata sa sobrang saya sa bayakap niya. I love you too babe, ganting sabi ni Marcel. Lingid sa kaalaman ni Isay na ang ginawa ni Marcel na pagpapakasal sa civil ay isang paninigurado na kapag nakauwi sila sa lugar ni Isay at manggulo ang dating nobyo, wala na tong pagkakataon na maagaw sa kanya si Isay. Hindi niya papayagan na masira ng lalaki ang perpektong relasyon nila na ilang taon na rin nilang pinag-iingatan. Hindi maitago sa sarili ni Marcel na makaramdam siya ng konting takot na baka magkita si Isay at ang dating nobyo. Muling magulo ang puso at isip nito, pero malaking tiwala niya kay Isay. Sumapit ang 18 kaarawan ni Isay at ginanap ito sa sarili nilang tahanan. Isang engrandeng selebrasyon to. Ang lahat ay talagang pinaghahandaan ni Marcel at ng kanyang mga magulang. Gabi ginanap ang okasyon at walang kaalam-alam si Isay sa mga sorpresa na inihanda ni Marcel para sa kanya. Babe, sobrang ganda mo. Wika ni Marcel na nangingislap pa ang mga mata sa sobrang saya. Salamat babe, I love you so much. Sabi ni Isay sa bayakap niya sa katipan. I love you too babe, madamdaming ganti ni Marcel. Kulay gatas ang suot na gown ni Isay na halatang mamahalin to. Mismo ang ina ni Marcel ang nagregalo sa kanya. Isay? Marcel, ready na ba kayo? Sambit ng kanilang ina. Yes ma'am, palabas na po kami. Tugon ni Marcel. Tayo na babe. Yaya ni Marcel sabay lahad sa kanyang braso.
Ang mga bata pala babe, tanong ni Isay habang palabas na sila sa kwarto. Nandun na sa baba kasamang kanilang private nurse. Tugon nito. Habang pababa silang dalawa sa hagdan ni isang napakagandang musika ang pinatugtog at ito ay alay ni Marcel para kay Isay. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I'll tell them I don't know. Namakarating sila sa may huling apakan ng hagdan. Agad sumalubong ang mga kaibigan ni Isay na may dalang tig-iisang rosas at inabot nila yun sa kanya. Wow! Boses ni Isay at namangha siya sa kanyang nakita. Dahil ang mga kaibigan niya ay kakulay rin sa kanyang mga damit. Ang mga lalaki na may kakulay din sa damit ni Marcel. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follows me and tonight won't set me free. But I don't let the evening bring me down. Now that you're around me and you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. Nagpatuloy ang kanta at nagpatuloy rin ang pag-aabot nila ng mga bulaklak. Happy birthday, Isay! Wika mula sa mga nag-aabot sa kanya ng mga rosas. Thank you so much! Paulit-ulit na tugon naman niya. Hindi maiwasan ang pag-agos ng kanyang mga luha dahil sobra siyang nadala sa effort ng kanyang asawa at sa kanyang mga biyanan. And yes, I know how loveless life can be. Nang matapos si Abot, ang 18 rosas, dinala ni Marcel si Isay sa gitna ng kanilang sala at sumayaw sila. Sumayaw rin ang 18 lalaki at 18 babae at nagpalit-palitan sila ng partner. How I've lived till now, I tell them I don't know. Lyrics ng kanta. Natapos ang kanta at nagsiupuan naman ng mga bisita at maya-maya pa may isang judge na lumapit sa harap at nagsalita. Lumaki ang mga mata ni Isay nang sabihin ng judge ang tungkol sa kanilang kasal. Napatingin rin siya kay Marcel. Ito na ang tamang oras, babe. Nakangiting sabi ni Marcel at agad namang napayakap si Isay sa kanyang narinig. Thank you, babe. Bulong ni Isay at paulit-ulit niyang hinalikan ng labi nito. Nagpatuloy ang judge sa pagsasalita. The symbolic vows that you are about to make are a way of saying to one another. You know, all those things that we've promised and hope and dream, well, I mean it. It all, every word. Now that you have given yourself to each other with solemn vows and giving and receiving of rings in front of God and all who are assembled here, it is with great joy and I pronounce you, husband and wife. You may now seal your vows with a kiss. And finally, you may begin your marriage how you began your relationship, with a strong drink on a weekday. Cheers to Mr. and Mrs. Melissa Gomez. Agad namang humalik si Marcel sa kanyang asawa at pagkatapos ay nagsalita si Isay. Babe, I love you. Not for only for what you are, but for what I am when I'm with you. Sabi ni Isay at tumugon naman si Marcel. Babe, I love you. Not only for what you have made of yourself, but for what you are making of me. Liwa ang sagot naman ni Marcel. Walang mapagsidlan sa kaligayahan si Isay. Dahil ngayon ay ganap na silang mag-asawa ni Marcel. Ganun rin ang lalaki at nag-uumapaw ang sobrang saya sapagkat wala na makakaagaw sa babaeng kaunahan niyang minahal. Pareho silang napagod dahil madaling araw na natapos ang okasyon. Napagod ba ang aking asawa? Malabing na tanong ni Marcel. Opo babe, nakangiting tugon niya rito. Masaya ka ba babe? Tanong ulit ni Marcel. Oo, walang mapagsidlan sa kaligayahan ko ngayon. I love you so much, wika ni Isay. I love you too babe. Tugon ni Marcel, sabay yakap sa asawa na nakagown pa rin. Bahagyang inangat ni Isay ang kanyang muka dahil gusto niyang halikan ng asawa sa labi nito. Sa simula ay daplis lang ang mga halik hanggang sa nauwi ito sa pagmamatagalan na halikan. Pareho nakinit ang kanilang mga katawan at nauwi sa paghiga nila sa malambot na kama. Sandali, maliligo muna ako babe, pabulong na sabi ni Isay. Sabay na tayo, ganting sabi nito. Pumasok ang bagong kasal sa banyo at ito ang kanunahang pagkakataon na magkasabay silang dalawang maligo. Agad binuksan ni Marcel ang gripo ng kanilang tub. Una naghubad si Marcel at pagkatapos ay lumusong na ito sa batya. Sumunod naman ang asawa at tinubad niya ang kanyang saplot at lumusong na rin ito. Magkarap ang mag-asawa habang nilalaro nila ang mga bubble sa tubig at ang paa naman ni Marcel naglilikot sa hita ng asawa. Napatawa naman si Isay dahil panay ang kindat ni Marcel sa kanya na halatang nagpapa-flirt sa kanya.
At maya-maya pa ay lumapit si Marcel sa asawa at nagsimula itong humalik. Gumanti naman si Isay sa bayakap niya sa leeg ng asawa. Dahil hindi komportable ang mag-asawa sa batya ay nagpasya na sila na lumipat sa kama. Maingat siyang binuhat ni Marcel at dinala sa kanilang kama. Muling naglapat ang kanilang mga katawan at labi at nagpagulong-gulong ang mga to sa ibabaw ng kama. Hanggang sa pumaibabaw si Isay at nagsimulang humalik sa leeg ni Marcel. Ito ang kanunangang pagkakataon na ginawa niya sa kanyang asawa. Nasa tamang edad na siya at kasal na sila ni Marcel kaya handa na siyang gampanan ng kanyang tungkulin bilang asawa. Hindi man sanay si Isay ngunit sinubukan pa rin niya ang magiging mahusay sa kama. Alang-alang sa kanyang asawa. "Oh babe, ungol ni Marcel." Gosh, ungol naman ni Marcel at napahawak pa to sa ulo ni Isay. Halatang nagugustuhan naman ito ang ginagawa. Natuwa naman si Isay sapagkat nagustuhan ni Marcel ang kanyang ginagawa dito. Gumapang ang mga halik ni Marcel sa dibdib ng asawa at sabay hawak niya sa dibdib nito. Isay moaned dahil nakaramdam siya ng konting kirot na may kasamang sarap. Nagpatuloy ang paggapang nito. "Oh Marcel." Maya-maya pa'y nasundan pa ang mapibili silang mga ungol na may kasamang mga paghingal. Hanggang sa dahan-dahan na bumagal ang mga galaw ni Marcel palatantaang tapos na to. Humiga ng maayos si Isay at tumabi naman ng asawa sa bayakap sa kanya. "Thank you, I love you." Wika ni Marcel sabay halik sa labi ng asawa. "I love you too babe." Sagot niya at gumanti rin sa paghalik. Sumapit ang araw ng graduation ni Isay at sobrang saya na kanyang naramdaman. Dahil sa lahat-lahat ng mga biyayang natamasa niya ngayon at ang sakripisyong hindi niya nakapiling ang pamilya sa mahabang panahon. Kahit itinakbil man siya ng mga tao una niyang minahal, mga tao na akala niya ay makakaintindi sa kanya, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagmamahal sa mga to. Kahit tinalikuran na siya ng mga to, hindi pa rin nahadlangan para abutin ang kanyang mga pangarap. Sa pag-abot niyang yon, ay nakasama niya ang tunay na mga tao na nagmamahal sa kanya. Iyon na yung pamilya ni Marcel at ang kanyang 2 anak na kahit kailan hindi siya iniwan. "Congratulations babe." Masayang bati ni Marcel sa asawa at niyakap niya to ng mapakahigpit. "Salamat babe." Tugon ni Isay at tinanggal niya ang halo ng kanyang toga at nakapatong sa kanyang ulo at isinuot niya to kay Marcel. "Para sa iyo to babe." "Maraming salamat." Madamdamin niyang pahayag dito. "Para sa ating pamilya babe." Tugon naman ni Marcel. "Isay, congratulations." Sabi ng kanilang biyanang babae at kasamang kanyang apo na lalaki. "Ma'am, Dad, maraming salamat po talaga sa inyo." "Isay, salamat rin sa lahat ng ginawa mo para pasahin ang aming anak. Masaya kami at lalo na dito sa mga apo namin." Sabi ni mother-in-law niya. Simpleng selebrasyon ng kanilang pinagsaluhan at sa restaurant nila to ginanap. Kung si Marcel lang ang masusunod, gusto niyang malaking selebrasyon. Ngunit ayaw ng asawa niya dahil hindi na raw yun importante. Pagkatapos ng graduation ni Isay ay agad naman siya naghanda para sa physician licensure examination niya. Ang kanyang rason kung bakit agad siyang magtitake ay fresh pa raw ang kanyang memorya. Sinuportahan naman siya ni Marcel at 1 linggo siyang nagre-review sa bahay at ini-enjoy niya yon. Lalo na't lagi niyang nakikita ang 2 kambal na ubod ng pagiging masayahin. "Babe, pahinga ka muna," sabi ni Marcel dahil mag-alauna na ng madaling araw. "Mamaya ng konti babe, tatapusin ko lang tong 1 chapter." Nakangiting tugon niya rito. "Gusto mo ba na ipagtimpla kita ng gatas?" "Yes babe, please." "Sure." Agad namang bumaba si Marcel. Sumapit ang araw ng kanyang physician licensure examination. Excited at kinabahan siya ngunit sa isip niya ay gagalingan niya to at pagbubuntihin na makapasa. Alang-alang sa kanyang asawa at mga anak at higit sa lahat para sa kanyang mga magulang. "Good luck babe." Wika ni Marcel at tumalik sa labi ng asawa. "Thank you babe, I love you." Tugon niya at bumaba na tumula sa kotse. "Oh God, please help me." Dasal niya bago siya pumasok sa room para sa kanyang physician licensure exam.